Sabi ng mga Katoliko, tinan nyo si Brad Eli bago namatay, nagbalik loob sa Katoliko. Binawi yung kanyang turo, aral na ang 666 ang Papa sa Roma. Sabi ni Brad Eli, kasi naman mga kapatid, si kapatid na Peris, sa kanya ko narinig na ang Papa sa Roma ang 666. Bata pa kasi ko nun sabi ni Brad Eli, kaya ako ni kapatid na Peres, na-impluwensyahan niya ako. Na yung 666 ang Antikristo, ang Papa sa Roma. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, nung ako po'y bago sa Apalit, Pampanga, di kinikwento sa akin ni Brad Eli, alam mo ka Brad Willie, lahat ng pulong ko sa Pampanga talagang blockbuster. Pinipilahan talaga ng mga tao. Talagang maraming nakikinig. Kaya lang Brad Willie, pagka yung mga patapos na yung pulong ko, nangangaunti na, nababawasan na mga tao. Ba't ako Brad Eli, nababawasan pagka mga patapos na? Kasi binibira ko na Katoliko sa mga panghuling gabi. Talaga dinidiinan ko ang Antikristo, ang 666, ang Papa sa Roma. Kaya naman binabato ng mga kapampangan ng pulong ko. May mga kapatid nga tinamaan ng bato Sabi ni Brad Eli, yung mga bato na yun, dinadampot niya. Pinupulot niya at souvenir. At nilagay pa ni Brad Eli sa kanyang museum. Di ba nilagay yung mga bato, inipo ni Brad Eli, tapos nilagyan ng caption, mga bato sa pulong na ibinato kay Brad Eli. Ewan ko lang kung nandun pa yung museum. Wala akong balita. Balitaan nyo ako kung nag-i-exist pa yung museum dyan. Kasi balita ko talagang balak ng burahin si Brad Eli sa alaala ng mga miyembro Ayaw na siyang maalala noong pumalit na leader. Kaya pati pala mga video si Brad Eli sa website, na lahat, naka-private account na. Regarding po sa 666, totoo po ba na ang 666 ay ang Papa sa Roma? Kasi mayroon po time na noong yata 2005 nagtuturo po kayo, nandito po kayo sa Pilipinas. Parang naituro niyo po na yung 666 ay katuparan ng Papa sa Roma. Correct me if I'm wrong kasi baka kasi mali po yung pagkakaintindi ko. Regarding dun sa Vicarious Filii, nakatumbas ay 666. Totoo po ba yun na ang Papa sa Roma ang sa katuparan? Kasi recently mga napanood ko rin na videos niyo, nakita ko rin na binanggit niyo na si Ellen G. White ang nagpasimula nun, and then kinapilang ng ibang relihiyon. Salamat po sa Diyos at mayroong tagapangaral na pumayag na magpatanong. Ang aking katanungan po, Brother Eli, ay nais po namin na ipaliwanag mo kung saan nagmula yung 666 at kung iyon ba ay meron din dito sa amin. So yung katanungan ko po is yung tungkol po sa Apokalipsis 13:4, tungkol po dun sa dragon o yung tinatawag ko nila na parang Antikristo o yung 666 kasi medyo malabo po sa akin yung 13:4, basahin natin niya. Talata po na yun. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Ano yung tinatanong mo dyan, Iha? Yung dragon o yung hayop? Yung dragon po, kung ano po yung dragon na tituwag, ito po ba'y tao o isang ganito, Iha, no? Kung mapapansin mo yung talata, nagsisamba sila sa dragon sapagkat ibinigay ng dragon ang kanyang kapamahalaan sa hayop. So dalawa tinutukoy, dragon at saka hayop. Yung dragon, ibinigay niya yung kanyang kapangyarihan dun sa hayop. Sino ba yung hayop? Sino ba naman yung dragon? Pakinggan mo, ha? Sa 12:9 ng Apokalipsis, At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan.
Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayan, ang dragon, yung diablo. Yung matandang ahas. Ngayon, yung hayop ba, tinatanong mo rin niya? Sino naman yung hayop na binigyan ng dragon ng kapangyarihan? Sa 13:18 ng Apokalipsis naman. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Sa mga kapatid, yung hayop, hindi naman pala ito hayop talaga, symbolism lang yan. Yung hayop, nagre-represent ng isang tao. It's one man, it's a man. Tao yan, kapatid. Pero yung tao na yan may bilang 666. At itong taong ito, hindi mahirap makilala ito. Popular ito eh. Religiously speaking, ang taong ito popular. Pakinggan mo sa 13:16 ng Apokalipsis. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Upang At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. yung hayop, makapangyarihan tao. Kasi sabi, lahat, malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinagbibigyan niya ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Yan yung tao na yon. Nasakop niya halos lahat ng tao sa mundo. Maliliit, malalaki, mayaman, mga dukha, napa-under sa kanya. At yung hayop na yon, pag walang tanda ng hayop, hindi ka makakabilit basta makakapagbenta. Alam mo kung sinong hayop yun, kapatid? Puntahan nga natin pasyon. Lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulot, 10 sungay, isa naman ang katawan. Talaga bang hayop yan? Pasyong Katoliko yung binabasa ko, kapatid. Yan ang binabasa pag mahal na araw eh. Sabi sa pasyon, doon na halimbawa. Hindi naman pala talagang hayop eh. Halimbawa lang. Kapangyarihang nakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing taosan. Tao pala yan eh. Yang hayop na yan, tao yan eh. Sino yan tao na yan? Ha? Ang mga milagro. Aba, nagmimilagro pala yan. Tutulungan ng demonyo. Naku talaga sa demonyo nga ito. Siya ay makakabayo. Ano pat sa buong mundo maghahari itong lilo. Bayan pala'y hari eh. Kaya pag may hari, may corona yan. Sa buong mundo naghahari yan. Ano ba yung tao na yan? Ang kaniyang mga aral ay mangangaral pala yan eh. Mag-isip ka kung sino mangangaral, ma-impluensya sa buong mundo, may corona. Yun yung larawan ng hayop. Ang kanyang bilang, 666. Bakit? Ang papa may titulo. Yung kanyang tiara, yung kanyang korona, 3 patong yon. Nakalagay doon ang mga salitang,
Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, ang kahulugan nun, kahalili ng anak ng Diyos. Yung Vicarius, kahalili yun eh. Yung Filii, anak. Yung Dei, Diyos. So, kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Pag binilang mo yan, sa Roman numerals, ang suma niyan 666. Bakit Roman numeral? Kasi nung panahong isulat ang Biblia, ang naghahari sa Jerusalem ang Imperyo Romano. So ang ginagamit nila nung numerals ay yung Roman numerals. Kaya sa Roman numerals, kung babalik ka, hindi Arabic, ang suma nung pangalan ng Papa sa Roma, yung Vicarius Filii Dei, 666. Babalikan natin yung Biblia. 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ano bilang? At ang kaniyang bilang ay 666. Swak na swak, kumbaga sa basket. Hindi pwedeng magkamali, may bilang na eh. Ang bilang ginagamit yan to be certain, to be exact. Ang bilang ng hayop na isang tao na mangangaral, na nagmimilagro, na makapangyarihan sa buong mundo, anong bilang? 666. Sa Papa lang nandun yan. Kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Antikristo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang kahalili si Kristo. Pinalitan niya. 7:23 ng Hebreo. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datakwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Mapapalitan ba si Kristo? Meron siyang pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Pinalitan ng Papa. Di Antikristo siya. Kaya nga yung mismong pangalan niya, Antikristo eh. Vicarius Filii Dei. Yan po yan, kapatid. Yan ang hiwaga ng Apokalipsis. Isa sa hiwaga yan, yung para makilala mo yan, taong tinutukoy na hayop, na mangangaral, nagmimilagro, naghahari sa buong mundo, tinutulungan ng demonyo. Naku, kaya ang aral niya, pinagtuturo, laban kay Kristo eh. Bawal ni Kristo lumuhod sa ginawa ng kamay. Ang aral niya, luhod ng luhod sa gawa ng kamay. Pero hanggang wala yun, huwag kayo munang maligaw na kung sino-sino ang paparatangan natin na yan yun, no? Dati ako, nagkamali rin ako ron dahil yun ang itinuro sa akin ng aking mentor eh. Talaga naman ganun, pagbata ka pa eh. Iba na ako ngayon. Sabi nga ni Pablo, nung ako'y bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ha? Pero nagdaramdam ako gaya ng bata. Pero nang maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ayun. Kaya ganun talaga, pag bata ka, kung ano yung sabihin sa'yo, turo sa'yo, naniniwala ka. Ngayon, turo mo sa akin yan, hindi ako maniniwala. Alam mo kung bakit, Brad Josel? Bakit po, Brad Eli? Meron nga kasamang tanda eh. May tanda eh. Meron siyang magagawang tanda. Yung Antikristo na yan. Yan. Para yan, i-focus mo sa Papa sa Roma. Mali yan. At para sabihin mo na yung Iglesia Katolika, yun yung Babylonia, mali rin yun, Brad Josel. Bakit mali rin po yun, Brad Eli? Kasi yung dakilang Babylonia, yan ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Hindi naman ang Iglesia Katolika ang nauna eh. Sabi, ang interpretasyon kasi nila dyan, ang Iglesia Katoliko daw yung patutot na Babylonia, kasuklam-suklam sa lupa, ina ng kasuklam-suklam, ina ng mga patutot. Yan ang sabi ng mga
mga iba-ibang mangangaral. Pati Iglesia ni Cristo, yan din ang sinasabi. Sabi ng mga Katoliko, tinan nyo si Brad Eli bago namatay, nagbalik loob sa Katoliko. Binawi yung kanyang turo, aral na ang 666 ang Papa sa Roma. Sabi ni Brad Eli, kasi naman mga kapatid, si kapatid na Peris, sa kanya ko narinig na ang Papa sa Roma ang 666. Bata pa kasi ko nun sabi ni Brad Eli, kaya ako ni kapatid na Peres, na-impluwensyahan niya ako na yung 666 ang Antikristo, ang Papa sa Roma. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, nung ako po'y bago sa Apalit, Pampanga, di kinikwento sa akin ni Brad Eli, alam mo ka Brad Willie, lahat ng pulong ko sa Pampanga talagang blockbuster. Pinipilahan talaga ng mga tao. Talagang maraming nakikinig. Kaya lang Brad Willie, pagka yung mga patapos na yung pulong ko, nangangaunti na, nababawasan na mga tao. Ba't ako Brad Eli, nababawasan pagka mga patapos na? Kasi binibira ko na Katoliko sa mga panghuling gabi. Talaga dinidiinan ko ang Antikristo, ang 666, ang Papa sa Roma. Kaya naman binabato ng mga kapampangan ng pulong ko. May mga kapatid nga tinamaan ng bato Sabi ni Brad Eli, yung mga bato na yun, dinadampot niya. Pinupulot niya at souvenir. At nilagay pa ni Brad Eli sa kanyang museum. Di ba nilagay yung mga bato, inipo ni Brad Eli, tapos nilagyan ng caption, mga bato sa pulong na ibinato kay Brad Eli. Ewan ko lang kung nandun pa yung museum. Wala akong balita. Balitaan nyo ako kung nag-i-exist pa yung museum dyan. Kasi balita ko talagang balak ng burahin si Brad Eli sa alaala ng mga miyembro Ayaw na siyang maalala noong pumalit na leader. Kaya pati pala mga video si Brad Eli sa website, na lahat, naka-private account na. Oo. Na-inform po ako na yung mga videos ni Brad Eli na dati may access. Ang sino man sa mga website na yon, ngayon hindi na po mapapanood yun. Naka-private na kasi. Ibig sabihin, ayaw na pong yung mga videos ni Brad Eli mapanood pa, mapakinggan pa ng publiko. Ngayon, ba't tayo nakarating dyan? Kasi yun nga mga bato. Doon sa museum, nakita ko pa yun Inipo ni Brad Eli kasi yun ang mga ibinato sa kanya sa pulong noong ituro niya na ang Papa sa Roma ang 666. Ngayong naunawaan ko nga po, pinagkaloob ng Holy Spirit na hindi naman pala yung Papa sa Roma ang Antikristo, 666, naisip ko tuloy, may dapat lang talagang batuhin si Brad Eli noong panahon na yun. May karapatan ng mga kabampangan na batuhin ang pulong ni Brad Eli. Bakit? Kasi pinaparatangan niya yung Papa sa Roma na yun ang Antikristo, yun ang 666. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Ayun, 24 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study ngayon. Sa Facebook Live 15. Yan, salamat po sa mga nadagdag pa na mga kasama. Pakishare niyo lang po ang link ng ating mga videos sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Sige po, mag-umpisa na po tayo sa ating paksa. Yung hula na silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa, ayon po sa ating paksa, hindi yan para sa mga Kristiyano. Hindi nakalapat, hindi nakaukol sa mga Kristiyano ang hulang silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Kung hindi para sa mga Kristiyano yan, yung hula na yan, para kanino yan? Sino ang kinauukulan? Nang hulang silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Kasi nga, sa aking karanasan, yung hula na yan, silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa,
Nadinig ko yan, 16 years old lang ako. Sweet 16 pa ako noon. Ngayon po ako'y 51 years old na, turning 52 sa June. Ginagamit pa rin ng MCGI ang silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, kahit wala na si Brad Eli. Ako po ngayon sweet and sour na, mga kapatid. Si Sister Luce, 25 years old lang noong basahin niya ito, marinig ko, 1990. Ngayon po, Sister Luce, dual citizen na. Natawa, Sister din. Bakit po dual citizen, Sister Luz? Filipino citizen at senior citizen. Kaya dual citizen na Sister Luz. Yung talata na yan ginagamit pa rin nila. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. O kaya doon pa lang, kumbinsido na ako na hindi para sa mga Kristiyano yung hula na yan. Ngayon, bakit? Bakit hindi para sa mga Kristiyano? Ang hulang silang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. O basahin agad natin ang sagot. Dito po sa isang talata ng Juan 16:13, lundo agad ng paksa. Umbagay, direct to the point na tayo. Ito po ang sagot. Gayunmay, kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang kausap po rito, mga kapatid, mga ka-Bible study ng Panginoong Jesucristo ay ang mga Kristiyano. Tama po. Ano sabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga Kristiyano? Kung siya ang Espiritu ng katotohanan, yun nga po ang Espiritu Santo, Holy Spirit. Kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ano gagawin po ng Holy Spirit, ng Espiritu ng katotohanan? Ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Doon po sa English, ang nakasulat, yung buong katotohanan, all truth. All truth. Yung Holy Spirit, siya ang guide ng Kristiyano sa all truth. Di ho ba yung sa social media, nakasanayan na po yung sana all. Di ba na? Sana all. Ayan. Kaya ho, dinidiinan ko yung all truth. Lahat ng katotohanan. Buong katotohanan. Ang Holy Spirit, siya ang ating guide. Siya ang patnubay natin sa buong katotohanan, lahat ng katotohanan. Kaya ang tanong ko po, mga kapatid, mga ka-Bible study, o sa mga closet exiters, sa mga dating manggagawa sa MCGI, pagka ikaw ay ginagabayan, pinapatnubayan ng Holy Spirit, magkakamali ka ba? Ha? Ikaw ba'y magkakamali tungkol sa mga turo, aral ng Panginoong Jesucristo? Kung ikaw, Kristiyano, ay pinapatnubayan ng Holy Spirit. Is there any possibility na ikaw ay magkamali sa mga turo, aral ng Panginoong Jesucristo kung nasa iyo ang patnubay ng Holy Spirit? Ano po sagot ng mga kapatid? Ano po sagot ng mga nasa online, sa Facebook, nasa YouTube? Sige po. Pwede po ba kayong mag-comment dyan? Yung mga kasama natin, lalo yung mga nagmanggagawa sa MCGI. Ito sinasabi ni Jesus Christ Pag dating ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano, ano gagawin ng Espiritu Santo?
gagabayan niya, papatnubayan niya ang mga Kristiyano sa buong katotohanan, sa lahat ng katotohanan. Kaya paanong magkakamali ang Kristiyano sa mga turo, aral ng Panginoong Hesukristo? Nandiyan ang Holy Spirit para ikaw ay patnubayan, gabayan sa buong katotohanan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sa mga nasa online, amen po ba? Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Diyan pa lang sa talata na yan. Maliwanag na. Yung hulang silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, hindi para sa mga Kristiyano yan. Bakit? Kasi pagka ikaw ay Kristiyano, pinapatnubayan ng Holy Spirit, hindi ka magkakamali sa mga aral, turo ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po. Kaya kung ang MCGI, ginagamit po yung hula, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, pag tayo po ay nag-analyze, lumalabas, ang mga nasa MCGI, hindi mga Kristiyano. Tama po ba? Tama po ba? Kasi, bakit ang mga nasa MCGI, hindi nila nauunawaan yung mga turo ng Panginoong Hesukristo? Nagkakamali-mali sila. Lumalabas, hindi pala mga Kristiyano itong nasa MCGI. Walang patnubay ng Espiritu Santo. Amen! Ganun po ang pag-a-analyze. Mga kapatid, mga ka-Bible study, gamitan mo rin ng logic. No? Kung ang MCGI, yan Christian Church, hindi magkakamali sa mga turo, aral ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Mayroong guidance ng Holy Spirit. May patnubay ng Holy Spirit. Aminado si Brad Eli nung nabubuhay pa siya, hindi natin naunawaan yan nung araw sa panahon ng kapatid na Perez. O ngayon nauunawaan natin kasi natutupad ng hula. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Hindi pwedeng gamiting batayan yung hula na yun, na silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa kasi ang mga Kristiyano, pinapatnubayan ng Holy Spirit sa buong katotohanan. Amen! Malino po, masala po, kalugurang pengari, kapatid. Aintindihan niyo po. Pagka ang iglesia, Kristiyano, Christian Church, may patnubay ng Holy Spirit. Pagdating sa mga aral, turo ng Panginoong Hesukristo, alam nila yon. Hindi sila magkakamali dahil pinapatnubayan ng Holy Spirit. Kaya yung mga nasa MCGI, gising! Gumising kayo dyan. Yan ang patunay na walang Holy Spirit sa MCGI. Kasi mali-mali turo Mula pa sa kapatid na Perez, hindi naunawaan. Tapos naunawaan lang sa panahon ni Brad Eli. Nung pumasok na si KDR, eto salita ni KDR, Brad Josel, maraming itutuwid tayo. Brother Josel, marami tayong itutuwid. Ano ibig sabihin ni KDR? Sa panahon ni Brad Eli, maraming mali. Ganun lang naman Pagka ikay maayos ang isip mo at nakikinig ka ng maayos. Sa mga salita nila, mahuhuli mo, di ba, no?
Oo. Si Brad Eli, dahil wala na ang Nicolas Perez, sinasabi niya mali si Nicolas Perez. Itutuwid ngayon ni Brad Eli. Eh di yun. Nung wala naman si Brad Eli, ito naman si KDR, ang sinasabi, Brad Josel, marami tayong itutuwid ngayon. Ibig sabihin, ni KDR, maraming mali si Brad Eli na itutuwid ngayon sa panahon ni KDR. Abe, wala nang katapusan yan. Hindi na matatapos yan. Eh, pag nawala si KDR, kung may papalit pa, itutuwid din siya. Huwag lang kayong mapipikon sa akin na. Meron ho kasi napipikon. Yan eh kasi Brad Willie, ang lakas makaasar niyan. Yun daw tawa ko, ang lakas daw makaasar. Eh kaya ako humihingi na ng paumanhin. Hayaan nyo na ako matawa. Doon na lang ako bumabawi eh. Sabagay si Brad Eli na nabubuhay, sabi sa akin, Brad Willie, yung tawa mo, ang lakas makaasar. Nung badlaw hindi naasahan ni Brad Eli, yung tawa ko, sa kanya ko gagamitin. Siya na pinagtatawanan ko ng huli eh. Sabi ko, yung mga turo ni Brad Eli, mga turo na pang mental hospital. Ngayon, balik na po tayo sa ating paksa. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Hindi para sa mga Kristiyano yan. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano, pinapatnubayan ng Espiritu Santo sa buong katotohanan, sa lahat ng katotohanan. Yung mga aral turo ng ating Panginoong Jesucristo, nauunawaan niya ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayon, bukod sa ang Espiritu Santo, pinapatnubayan ng mga Kristiyano sa buong katotohanan, ano pa po ang ginagawa ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano? Basa dito po sa 14:26 ng Juan. Tatapwat ang mang-aaliw. Sa makapitbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano pa po ginagawa ng Holy Spirit sa mga Kristiyano? Ang Holy Spirit po, siya po ang nagtuturo. Siya ang tagapagturo ng mga Kristiyano. Amen! Kasi paalis na si Jesus Christ eh. Ngayon, yung pagtuturo sa mga Kristiyano, ang magpapatuloy nun ay ang Holy Spirit. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya, ang Holy Spirit, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Paano magkakamali ang mga Kristiyano sa mga aral ng Panginoong Jesucristo? Nandyan ang Holy Spirit, ginagabayan ng mga Kristiyano at tinuturuan ng mga Kristiyano. Amen. Nagkakaintindihan po sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Papaanong magkakamali ang mga Kristiyano? Ang Holy Spirit, ang gawain niya, patnubayan ng mga Kristiyano sa buong katotohanan, tapos ituro sa mga Kristiyano ang mga aral.
ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Siya rin ang magpapaalaala sa mga Kristiyano, sa mga aral, mga itinuro ni Jesus Christ. Amen! Tagalog naman po ang pagsasalita ni Brother Willie. Kaya alam kong yan po'y madaling maintindihan ng mga nakikinig. Ngayon, ano pa po ang ginagawa ng Holy Spirit sa mga Kristiyano? Bukod sa patnubay ng mga Kristiyano, tagapagturo ng mga Kristiyano, ang Holy Spirit, ano pa po ang ginagawa ng Holy Spirit para sa mga Kristiyano? Gawa 6:9 hanggang 10, magandang balita, Biblia. Minsan, nakipagtalo sa kanya, ang tinutukoy po si Esteban. May nakipagtalo kay Esteban. Minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano pa po ang ginagawa ng Holy Spirit para sa mga Kristiyano? Isang Esteban, Kristiyano, nakipagtalo, nakipagdebate, may salitaan niya na. Hello? Ang pakikipagtalo, pakikipagdebating ginawa ni San Esteban, may lumalabas na salita sa bibig ni San Esteban. Huwag kayong magpauto kay KDR. Si KDR, nung mawala si Brad Eli, naglabas siya ng kanyang pagtuturo tungkol sa debate na walang kibuan, walang salitaan. Sabi pa ni KDR, kung papaanong pwede kang makapangaral na hindi ka nagsasalita, kapatid na Eli, pwede rin hubang makipagdebate nang hindi ka kumikibo? Pinlay yung video ni Brad Eli. Naka-cue na. Exactly, that's my point. Lukuhan ng maliwanag. Yung video ni Brad Eli, sinapchap at pinlay doon sa punto na gusto ni KDR na sang-ayunan siya ni Brad Eli. Nung mapanood ko po yun, napailing ako, sabi ko, lokohan. Naglulukuhan na, niloloko ni KDR, harap-harapan yung mga nakikinig. Sabi niya, kapatid na Eli, yung video ni Brad Eli pinatugtog, pwede ho bang makipagdebate nang hindi ka kumikibo? Nagsalita yung video ni Brad Eli, exactly, that's my point. Palakpakan naman yung mga utu-uto. Tinanggap nila yung ganong si KDR, wala raw binabagong turo ni Brad Eli. Wala raw paliwanag na iniba. Si Brad Eli, namatay at namatay, nakikipagdebate. May kibuan, may salitaan. Labas nga, litid Kung mabasa ko! Ganun style ni Brad Eli, pa nakikipagdebate, talagang nanlalaki mata. Kung mabasa ko, talo ka na. Ganun si Brad Eli magbitaw Tapos si KDR, dahil hindi niya kaya makipagdebate, makipagdiskusyon, yun naman ang totoo nun Hindi niya kaya Kaya siya nag-imbento ng debating walang kibuan, walang salitaan, dadaanin na lang daw sa gawang mabuti. Talaga hong, ewan ko na lang, may mga nandyan pa, naiwan pa kay KDR. Pinagtatanggol na nila Sister Luz, wala raw binago si KDR na turo ni Brad Eli. Parehas pa raw ang paliwanag. Diyan pala sa debate na yun, magkaiban Kay KDR, may debating walang salitaan, walang kibuan. Samantalang si San Esteban, nakipagtalo, nakipagdebate. May salitaan yun Ngayon, bakit hindi makaubra, hindi makapanaig yung mga nakikipagtalo kay San Esteban?
Ang sabi rito wala silang magawa sa karunungan, kaloob ng Espiritu kay Esteban. Ano ibig sabihin? Ang Holy Spirit nagbibigay ng karunungan sa mga Kristiyano. Amen. Paano magkakamali ang mga Kristiyano sa mga turo, aral ni Jesus Christ? Ang Holy Spirit, papatnubayang ka sa buong katotohanan. Ituturo sa iyo, ipapaala-ala sa iyo ang mga salita ni Jesus Christ. Amen. Tapos, ang Holy Spirit, pagkakalooban ka pa ng karunungan. Nagkakaintindihan po. Kaya nagawa ni San Esteban na makipagdebate na may salitaan. Ng Apostol Pablo, nakipagdebate na may salitaan at hindi sila nadaig, hindi sila natalo sa kanilang pakikipagdebate, pakikipagtalo sa mga tumututol kasi mayroong karunungan na ipinagkaloob ang Espiritu Santo. Ngayon, yung karunungang ipinagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano, kaya niya ginagawang magkaloob ng karunungan sa mga Kristiyano kasi may pangako si Jesus Christ sa mga Kristiyano. Ano po yung pangako na yon? Basa sa Lucas 21:14 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Si Jesus Christ po, pinangakuan niya ang mga Kristiyano, ang kanyang mga tagasunod. Ano sabi niya sa mga tagasunod niya sa talatang 14? Balikan natin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Kagaya ng ginawa ni San Esteban, nakipagtalo sa kanya yung kanyang mga kausap, yung mga tumututol. Panatag ang loob ng San Esteban kasi ito nga yung pangako ni Jesus Christ. Dapat ang Kristiyano, pumanatag ang kalooban, huwag mabahala kung paano ipagtatanggol ang sarili. Bakit? 15. Sapagat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Kaya pala ito ang Holy Spirit, ginagawa niyang magkaloob ng karunungan sa mga Kristiyano para tuparin yung pinangako ni Jesus Christ sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, pagka magtatanggol na, ito ang katalinuhan, karunungan, ipagkakaloob, pananalita na hindi kayang matutulan, mapabulaanan ng sinuman sa mga kaaway ng Kristiyano. Amen. Paano mangyayari yan? Na ikaw ay nagtatanggol, yung mga pananalita mo, hindi kayang matutulan ng iyong mga kaaway. Mateo 10:19 hanggang 20, magandang balita, Biblia. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo sapagat ito'y kusang ipagkakalob sa inyo. 20. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Yan ang nangyari kay San Esteban. Kaya hindi siya matutulan kasi yung lumalabas sa bibig ni San Esteban na karunungan galing sa Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga kapatid, sa online, sa ating mga ka-Bible study, kung nararanasan po natin ang presensya ng Holy Spirit,
sa buhay natin. Alam natin na ang Holy Spirit ginagabayan tayo, tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng karunungan. Pwede ba tayong magkamali sa mga turo ng Panginoong Jesucristo? Pwede bang hindi natin maunawaan yung mga turo, salita ng Panginoong Jesucristo? Hindi pwedeng ikaw yung magkakamali, hindi pwedeng hindi mo mauunawaan. O kaya itong nakita natin sa MCGI, si Brad Eli, sa matagal na panahon na siya nagtuturo. Madalas sabihin ni Brad Eli, salamat sa Diyos at hindi tayo pinabayaan. Yung mga hindi naunawaan ng kapatid na Perez, pinapaunawa sa atin ngayon. Natutupad lang ang hula, silang namamali sa diwa, darating sa pag-aunawa. Hindi pala, hindi papasa sa pamantayan ng Biblia para sa mga Kristiyano Bakit? Pagka Kristiyano ka, ang Holy Spirit, ito mga ginagawa sa mga Kristiyano. Patnubay mo sa buong katotohanan, siya ang magtuturo sa iyo, magpapaalaala sa iyo sa mga aral ni Jesus Christ. Tapos, siya rin ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Yung pagkaunawa mo sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, sa mga turo ni Jesus Christ. Ngayon, kung meron man pong pwedeng pagbatayan ang mga nasa MCGI, kung meron man pong nasa Biblia nakasulat, na lapat sa MCGI, ito po iyon. Tulong ko na kay KDR. Tulong ko na sa mga nandyan sa MCGI. Kung naghahanap kayo ng talatang batayan para sa inyong pagbabago-bago ng mga turo, huwag niyong gagamitin yung silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Ito ang para sa inyo. Ikalawang Timoteo 3:7. Ito po. Talagang para sa inyo itong talatang ito. Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang eksakto para sa MCGI. Buhay pa si Brad Eli, iyan na binigay ko ng talata na pwedeng pagbatayan ni Brad Eli. Sabi ko, Brad Eli, kung may babaguhin kang turo, paliwanag. Ito kako, Brad Eli, ang lapat na batayan na pwede mong gamitin, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Meron pa akong kanta para dyan May kanta pa para dyan Nandiyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na bang iniiwasan ka, di na natuto. Sulyap ng iyong mata, laging nadarama kahit malayo. Nahihirapan na, lalapit-lapit pa, di na natuto. Yan ang pwede dyan sa MCGI. Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Tingnan nyo lang, yung lang turo na malaking kapighatian. Di ba mga kapatid? Natatandaan nyo yung malaking kapighatian na yan? Maraming buhay ang sinira. Yung turo na yan ni Brad Eli. Salamat na lang. Hindi kayo naniwala. Pinatigil sa pag-aaral ang mga estudyante, yung mga professional huminto sa kanilang mga trabaho. Sinabihan ni Brad Eli, mag-aral na lang ng manggagawa. Yung mga binata dalaga, wag nang mag-asawa dahil may malaking kapighatian. Mahirap ang buhay na ikaw ay may asawang buntis, may sanggol ka na hawak sa panahon ng malaking kapighatian.
O tapos, dahil si Brad Eli nakikinig sa akin, napatunayan niya tama yung argumento ko na ang malaking kapighatian na hindi para sa mga Kristiyano, hindi mararanasan, binago ni Brad Eli yung turo niya tungkol sa malaking kapighatian 2016. From 1990 hanggang 2016, nagturo si Brad Eli ng malaking kapighatian. Nung mapakinggan niya ako at makumbisi ko siya, saka lang niya binago yung malaking kapighatian. At eto na lang ang palusot ni Brad Eli. Kasi naman din natutunan ko kay kapatid na Peris yan yung malaking kapighatian na yan. Mabuti na lang ika, bago ako mamatay, naunawaan ko na yung palang malaking kapighatian, kaya hindi mararanasan ng Kristiyano kasi yan ay mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Naloko na. Sabi ni Brad Eli, mabuti na lang at natupad yung hula sa atin. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaon. Ang nangyayari sa MCGI, yung turo ni Brad Eli ngayon, pwedeng bukas hindi na yun ang turo niya. Tama po. Yung kanyang paliwanag ngayon, pwedeng sa 1 linggo, iba na yun. Si Brad Eli ang may sabi sa akin, dapat ang katotohanan ni palaging pirmi. Palaging yan ni eksakto. Para lang ikang pagbilang, 1 plus 1, 2. Di po ba? Hindi naman nabago yun Kahit ako noong nag-aaral pa lang akong bumilang. Ako pre-kinder, grade 1. 1 plus 1 equals 2. Hanggang tumanda na ako, yun pa rin ang sagot. 1 plus 1 equals 2. Sa MCGI kay Brad Eli, hindi ganun 1 plus 1 ngayon equals 2. Bukas, 1 plus 1 equals 2.5. Naloko na. Ganun ang nangyayari nagbabago-bago nag-e-evolve. Yung mga turo ni Brad Eli. Kung kayo lang ay mahusay na tagapakinig, matalas ang inyong mga isip, madali nyo maintindihan sinasabi ni Brother Willie. Pwede ba kayong magtitiis ba kayo sa ganyang iglesia na ang turo'y pabago-bago? Hindi ba kayo, mga magulang, sige, mag-usap tayo ng totohanan. Kayo, pag may mga anak kayo, gusto nyo mag-aral ang inyong mga anak sa eskwelahang maayos. Di ba? Matinong eskwelahan. Ang matututunan ng inyong mga anak ay maayos. Pwede ba naman sa eskwelahang papasukan ng inyong mga anak ang tinuturo, 1 plus 1 equals 2. Next year 1 plus 1 equals 3. Pwede ba namang dun mag-aral ng mga anak natin? Ayun naman. Pagdating sa eskwelahan, maselan tayo, di ba? Para sa ating mga anak. Ngayon, pagdating sa iglesia, ang iglesia po'y paaralan din naman yan. Di ba? Yan eskwelahan para tayo maturuan. Magtsatsaga kayo sa iglesia, pabago-bago ng turo. Hindi pirme. At magdadahilan lang. Kaya naman nagbabago-bago ang turo, may hulang natutupad. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Si Brad Eli, bago siya namatay, ang sabi pa ni Brad Eli, kaya nga tayo ang iglesyang totoo, kasi bago-bago ang ating turo. Naloko na.